So muli magandang gabi po sa ating lahat at ako po ay mag-share po ng daily devotion. At akin pong share dito po sa Numbers chapter 22 verses 1 to 5 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ipinatawag ni Balak si Balaam. Ipatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. Last verse, at nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog ng Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi, may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa number chapter 22 verse 6 to 9. Parito ka ngayon, isinasama ko sa iyo na sumpain mo sa akin ang bayang ito sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kaysa sa akin. Marahil ako'y mananaig na aming masaktan sila at aking silang papalaya sa lupain sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. At ang matatanda sa Moab at ang mga matatanda sa Madian ay nagsiparoon na dala sa kanilang kamay ang mga ganting pala sa paghuhula. At sila'y dumating kay Balaan at sinabi nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan na kayo ng kasagutan kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. At ang mga prinsipi sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam at nagsabi, sino mga tao itong kasama mo? Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 22, verse 10 to 13. At sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak na anak ni Zippor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, narito ang bayan na lumabas sa Egypto, ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon parito ka, sumpain mo sila sa akin. Marahil ako'y makababa ka sa kanila at sila'y aking mapalayas. At sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroong kasama nila, huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. At si Balaam ay bumangos ng kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaong kayo sa inyong lupain sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot na ako'y pumaroon kasama ninyo. Amen. Babasahin ko po, Numbers chapter 22, verse 13 to 18. At ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon, at sila'y naparoon kay Balak, at nagsabi, si Balaam ay tumanging pumarito na kasama namin, at si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe, at lalong maghabahal kaysa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ni Balak at anak ni Zippor, isinasama mo ko sa iyo, na ang anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa
pagparito mo sa akin, sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng magadakilang karangalan at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ko naga, isinasama mo ko sa iyo, na sumpain mo sa akin ang bayang ito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kaniyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos, na ako'y gumawa ng kulang o higit. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Bilang chapter 22 verses 19 to 23. Ito po ang nakasulat. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang pinasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyayang ito, kaya hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumisit sa daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalit ni Balaam at pilit na ibinalik sa daan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers, chapter 22, verses 24 to 28. Then the angel of the Lord stood in the narrow path between two vineyards, with walls on both sides. When the donkey saw the angel of the Lord, she pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it. So he beat her again. Then the angel of the Lord moved ahead and stood in a narrow place where there was no room to turn, either to the right or to the left. When the donkey saw the angel of the Lord, she lay down under Balaam, and she was angry and beat her with his staff. Then the Lord opened the donkey's mouth, and she said to Balaam, "What have I done to you to make you beat me these 3 times?" Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Numbers, chapter 22, verses 29 to 32. Ang sabi po dito, "And Balaam said to the donkey, because you have made a fool of me, I wish I had a sword in my hand, for then I would kill you." And the donkey said to Balaam, "Am I not your donkey, on which you have ridden all your life long to this day? It is my habit to treat you this way." And he said, "No." Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his drawn sword in his hand. And he bowed down and fell on his face. And the angel of the Lord said to him, "Why have you struck your donkey these 3 times? Behold, I have come out to oppose you because of your ways perverse before me." Purihin pong Panginoon. Magandang gabi po. Salamat po mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay magbabasa ng Bible verse ngayong gabi na nanggaling po sa Numbers chapter 22, verse 33 to 36. Sabi po dito, "The donkey saw me and turned away from me these 3 times. If it had not turned away, I would certainly have killed you by now, but I would have spared it." Balaam said to the angel of the Lord, "I have sinned. I did not realize you were standing in the road to oppose me. Now if you are displeased, I will go back." The angel to the Lord said to Balaam, "Go with the men, but speak only what I tell you." So Balaam went with the Balak's officials. When Balak said
when Balak heard that Balaam was coming, he went out to meet him at the Moabite town on the Arnon border at the edge of his territory. Yun lang po yung sabi sa verse 33 to 36. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Bilang chapter 22 verses 37 to 41. Sabi po rito, sinabi ni Balak kay Balaam, hindi ba't dali-dali kitang ipinatawag? Bakit hindi ka kaagad nagpunta? Iniisip mo ba na hindi kita babayaran? Sumagot si Balaam, nandito na ako pero sasabihin ko lang sa iyo kung ano ay pinasasabi ng Diyos sa akin. Pagkatapos sumama si Balaam kay Balak sa Kiriat Husot at naghandog doon si Balak ng baka at tupa. Ibinigay niya ang ibang mga karne kay Balaam at sa mga pinuno na kasama niya. Kinamagahan dinala ni Balak si Balaam sa Bamot Baal at doon nakita niya sa ibaba ang buong mamamayan ng Israel. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. God bless po.